Kumusta sa lahat at maligayang pagdating sa aming channel, kung saan tinatalakay namin ang mga pinakabagong balita at update sa mundo ng boxing. Ngayon, sisirain natin ang mga kasanayan at diskarte sa boxing ng isa sa mga pinakapromising na batang boksingero sa laro ngayon, si Naoya Inoue. At titingnan din natin ang kanyang mga kalaban na ginamit ang kanyang diskarte sa kanilang kalamangan. Kaya umupo, magpahinga at magsimula tayo. Si Naoya Inoue, kilala rin bilang The Monster, ay isang Japanese professional boxer na kasalukuyang pinag-isang bantamweight champion. Kilala siya sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas sa pagsuntok, bilis, at footwork, na lahat ay naging mahalaga sa kanyang tagumpay sa ring. Sa mga tuntunin ng diskarte, si Inoue ay isang mataas na teknikal na manlalaban na gustong gumamit ng iba't ibang mga diskarte upang masira ang kanyang mga kalaban. Isa sa kanyang pinakamabisang diskarte ay ang pag-target sa katawan ng kanyang mga kalaban, na kadalasang nag-iiwan sa kanila na mahina sa kanyang mga mapangwasak na suntok sa ulo. Bilang isa sa mga nangungunang pound-for-pound fighters sa mundo, nakaharap ni Naoya Inoue ang ilang mahihirap na kalaban na sumubok sa kanyang mga kasanayan at diskarte sa loob ng ring. Narito ang mga kalaban na humamon kay Inoue at pinilit siyang ibagay ang kanyang estilo at taktika. Juan Carlos Payano. Ang unang laban ni Inoue sa World Boxing Super Series ay laban kay Payano, isang dating world champion na minsan lang nag-knockout. Ginamit ni Inoue ang kanyang kapangyarihan at katumpakan para maka-score ng isang mapangwasak na first round knockout. Emmanuel Rodriguez. Si Rodriguez ay isa pang mabigat na pagsubok para kay Inoue sa World Boxing Super Series, ngunit hindi siya tugma sa bilis at kombinasyon ng suntok ni Inoue. Pinahinto ni Inoue si Rodriguez sa ikalawang round gamit ang isang brutal na kaliwang hook sa katawan. Omar Narvaez, isang veterano ng mahigit 40 profesional na laban, si Narvaez ay isa sa mga pinakakaranasang kalaban na hinarap ni Inoue hanggang sa puntong iyon sa kanyang karera. Ginamit ni Inoue ang kanyang superior na bilis at lakas para dominahin si Narvaez, na umiskor ng second round knockout. James McDonnell. Tinalo ni Inoue si McDonnell sa unang round gamit ang isang mapangwasak na kaliwang hook sa atay. Sa laban na ito, ipinakita ni Inoue ang kanyang kapangyarihan at katumpakan, dahil nagawa niyang mapunta ang kanyang signature left hook ng may perpektong timing at katumpakan. Kohei Kono. Nang knockout ni Inoue si Kono sa ika-6 na round sa pamamagitan ng brutal na kombinasyon ng mga suntok sa katawan at ulo. Sa laban na ito, ipinakita ni Inoue ang kanyang kakayahang paghaluin ang kanyang mga suntok at pag-atak mula sa iba't ibang mga anggulo, na nagpahirap kay Kono na depensahan ang kanyang walang humpay na pagsalakay.
Nonito Donaire, ang pinakahuling kalaban ni Inoue, binigyan siya ni Donaire ng isa sa pinakamahirap na laban sa kanyang karera. Ang karanasan at kapangyarihan ni Donaire ang nagtulak kay Inoue na ayusin ang kanyang game plan at umasa sa kanyang bilis at footwork para makaiwas sa panganib. David Carmona, si Carmona ang unang kalaban na kumuha ng distansya ni Inoue sa isang laban. Nagawa pa rin ni Inoue na dominahin ang laban. Sa pangkalahatan, ang mga kasanayan at diskarte sa boxing ni Inoue ay nagsasangkot ng kombinasyon ng lakas, bilis, katumpakan, at kakayahang umangkop. Nagagawa niyang ayusin ang kanyang plano sa laro depende sa estilo at kahinaan ng kanyang kalaban, at palagi siyang naghahanap ng mga bakanteng lugar upang mapunta ang kanyang mga mapangwasak na suntok. Sa kanyang kahangahangang record ng mga knockout at panalo, si Inoue ay walang alinlangan na isa sa mga pinakakapanapanabik na boksingero. Iyon lang para sa breakdown ngayon ng mga kasanayan at diskarte sa boxing ni Naoya Inoue. Umaasa kaming nahanap mo itong nagbibigay kaalaman at kasiyasya. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nilalamang tulad nito, at ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba kung sino ang gusto mong masira namin sa susunod. Salamat sa panonood.